ayan no, happy family ito. This brings happiness sa inyong buhay. Abundance of happiness, abundance of love, mga kapiksi. Kasi nga, sabi ko sa inyo, you're taking charge, you're being in control, no? Parang sabi ko nga, di ba, build kayo ng magandang pundasyon para sa buhay nyo, hindi lang sa iyo, kundi pati sa familya mo. And hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Story Mo Ba To? Ito isang timeless reading para sa Cancer, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang mga kapiksi, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination guys ng positive and negative energy. Sa reading na to mga kapiksi, titingnan natin where you are right now, mga potential and challenges nyo, what you need to focus on, past, present, future energy nyo mga kapiksi, and your potential future ng story nyo. So, shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Cancer. Ito guys. So, Cancer, kayo ay na-represent ng Queen of Cups sa ating spread. So, comment down below mga kapiksi if naka-resonate kayo sa mga mensahe para sa inyo. Where you are right now, mga kapiksi, this is your energy. Masculine energy. Ibig sabihin nito, mga kapiksi, for some of you, parang you're wearing the pants, no? You're wearing the pants for your family. Nagpapakatatag kayo. Kumbaga parang kayo yung nagiging halige for yourself. Yun yung ibig sabihin ng masculine energy. Yeah, so parang you're standing on your own 2 feet, trying to parang nagtatayo kayo ng matibay na pillars para sa sarili nyo, sa sarili nyo and sa pamilya nyo, kasi parang yung pamilya nyo umaasa sila sa inyo mga kapiksi, kaya kayo nagpapakatatag on your own, okay? Kasi kapag malambot kayo, sino pa yung maaasahan nila, parang ganun yung inyong mindset mga kapiksi. And potential and challenges, this is more on potential guys, magkakaroon ng pagbabago, changes, no, sa buhay nyo mga kapiksi, and this is for the better. I'm sensing na itong pagbabago na to is for the better, parang mas magiging maganda yung buhay nyo, mas magiging maayos yung takbo ng inyong pamumuhay, lalo na that you are being involved, you are getting in charge, being in control of your destiny mga kapiksi. Alright? What you need to focus on, ito yung mga kapiksi, yung mga emotional pain nyo. Sometimes we ignore, no? Ini-ignore natin when in fact dapat hinaharap natin siya, no? Kasi kapag ka-ignore natin siya, nandun lang siya sa puso natin. Dapat ina-address natin yung mga emotional pain natin, ina-accept natin sila, tanggapin natin ng maluwag sa kalooban natin yung mga negative circumstances na nangyari sa atin, kung may nakasakit sa atin, ganyan, and then we have to forgive. That's the best way, or yun yung mas mabilis na paraan para mag-heal tayo. Kasi sometimes kapag ini-ignore natin, hindi natin pinapansin, kapag naaalala natin, nandun lang siya, okay? Pero pagka nag-forgive tayo, in-accept natin and nag-forgive tayo, mas madali natin silang nakakalimutan, okay? So learn to face your fears mga kapiksi, and forgive the people na nakapanakit sa'yo, nagbigay sa'yo ng sama ng loob guys. In your recent past, successful ka no? Parang yung iba sa inyo, pwede kasing nakaranas kayo ng success, tapos nakaranas kayo ng failure, bumagsak kayo, okay? And right now, nandun ka sa stage na gusto mong bumangon ulit, gusto mong makabawi ulit. For some of you, maaari din kasi na may nanloko sa inyo, kaya kayo nag-fail. So, pwedeng may nang-backstab sa inyo, may nag-tridor sa inyo, ganyan. Kaya lumalabas yung emotional pain, okay? Successful ka dati, tapos parang merong nanamantala sa'yo na pwedeng naging dahilan ng pagbagsak mo somehow, or nagbigay siya ng demotivation sa inyo mga kapiksi. And right now, parang feeling ko, sabi ko nga, nagpapaka-masculine kayo, nagpapaka-tatag kayo, na parang hindi nyo na masyadong
sinasamahan ng emosyon. Alright? And one of your greatest strength, mga kapiksi, is marunong kayong gumamit ng isip din, hindi lang puro emosyon. Since kayo ay water sign, by nature, emotional talaga kayo. But, marunong din kayong gumamit ng isip nyo, mga kapiksi. Parang you know when to speak, you know when to act, and alam nyo kung ano yung mga salitang bibitawan nyo. Okay? Yung tipong hindi nyo intention na manakit, pero nakakapagbigay ng impact sa ibang kausap nyo. Alright? So, that's one of your greatest strength. You know how to work with your words, mga kapiksi. May conviction, kumbaga. And in the near future, guys, you are too focused yan. Focused. And you will hit your target. Nakikita nyo ba to, guys? Mahihit nyo yung target nyo as long as peaceful kayo and kalmado kayo. Okay? So, make up your mind. Unang-una niyan, dapat alam nyo kung ano yung gusto nyo. Pangalawa, kalma lang. Kalmahan. And then, focused, you will hit your target, you will hit your mark, ma-achieve nyo yung mga gusto nyo sa buhay. Okay? So, kalma lang, focused, and yeah, you will hit your mark in the near future, mga kapiksi. Suggested approach, ito again, kalmado, no? Parang this is you trying to control yourself. Kailangan marunong ka mag-control ng sarili mo, especially yung emotion mo, mga kapiksi. Sabi ko nga, very emotional kayo na person. So, dapat marunong ka mag-control ng sarili mo. You know how to say things na professionally. Yan. Yung hindi padalos-dalos sa pagdesisyon, sa pag-act, pagkilos, no? Hindi padalos-dalos sa lahat. Kumbaga alam nyo kung kailan kayo disyempo. Parang yung mga leon, di ba? Kapag meron silang target na prey, nakaduck sila, di ba? Nakatago, ganyan. Tapos hinahanap nila yung tamang tiyempo, no? Kapag busy na yung prey nila, hindi sila nararamdaman, they silently work on their prey. Wala nang muwang, tsaka nila biglang dadakmain yung target nila. So, ganun din kayo, no? You work silently, pero focused kayo on your desires, working on yourself, mga kapiksi. Okay? That's the greatest strength. That's where the true strength lies, mga kapiksi. Kumbaga, hindi nyo kailangan ipagyabang, ipagsigawan sa ibang tao yung mga achievements nyo, no? Satisfied kayo working on your own. Alright? And what you need to know, mga kapiksi, marami pang mga good news na maaari kayong matanggap sa larangan ng kaperahan, guys. Okay? Kaperahan, pag sinabing kaperahan, pwedeng trabaho, negosyo, investment, additional streams of income, pero marami pang dadating na information sa'yo para may malalaman pa kayo, makakapag-acquire pa kayo ng mga other knowledge regarding money, mga kapiksi. Alright? Your hopes and fears, this is more on hopes, guys, kasi may tumutulong sa inyo. Someone believes in you. Okay? Hindi kayo nag-iisa, mga kapiksi. May tumutulong sa inyo, may nag-cheer sa inyo, may humahanga sa inyo. And pwedeng mga anak nyo kung kayo ay magulang na, or kaya naman partner mo or specific person. And dahil sa kanila, parang nagkakaroon ka lalo ng lakas, no? Sila yung nagiging inspiration mo. Okay? And in your potential future, mga kapiksi, possible future ng iyong story, ayan, no, happy family ito. This brings happiness sa inyong buhay. Abundance of happiness, abundance of love, mga kapiksi. Kasi nga, sabi ko sa inyo, you're taking charge, you're being in control, no? Parang sabi ko nga, di ba, nag-build kayo ng magandang pundasyon para sa buhay nyo, hindi lang sa iyo, kundi pati sa familia mo. And in the near future or possible future, mga kapiksi, talagang mananagana kayo. You will be blessed, no? You will be blessed. You will be blessed, okay?
hindi lang ikaw, kundi buong pamilya mo. So, imagine nyo na to guys, blessings, happiness, abundance of love, abundance of happiness, talaga magiging makulay na makulay ang iyong kabuhayan in the near future kasama ang iyong buong pamilya. Alright? So, imagine mo na yan kapiksi sa comment section. And comment down below guys if naka-resonate kayo sa story na to. Tingnan natin yung additional na mensahe sa inyo mga kapiksi gamit itong deck na to. Habang sinashuffle ko to guys, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman? Kapiksi, kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course guys kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news mga kapiksi, no, dahil malapit na ang Pasko, extended yung sale natin until November 30, magbibigay ka ng 10% discount sa lahat na mag-avail ng course guys, kaya mag-avail na kayo. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career mga kapiksi, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, ito guys, yung additional message para sa inyo. Trust the niggle. What is the niggle? Yung feeling trying to tell you. Yung emotions nyo, mga kapiksi. Yung emosyon nyo, sumusunod yan sa pattern of thoughts nyo. Pag negative yung nararamdaman nyo, ibig sabihin may iniisip kayong hindi maganda. And kung positive naman yung nararamdaman nyo, ibig sabihin maganda din yung takbo ng isip nyo. So, you have to use that as your feedback, no? Tanong nyo sa sarili nyo, right now, anong nararamdaman nyo? Malungkot ba kayo or masaya kayo? Kung malungkot kayo, bakit? Bakit ako malungkot? Anong iniisip ko? Bakit ko to iniisip? Makakabuti ba sa akin to or makakasama? Kung alam mo na makakasama sa'yo, stop thinking about it. Negative emotions, naglalabas siya ng negative vibration, therefore nag-a-attract ng negative vibration din. Okay, so kung ayaw mo na puro kanigahan yung nangyayari sa buhay mo, stop thinking negative thoughts and instead divert your attention, meditate and contemplate, and divert your attention sa ibang bagay na mas makakabuti para sa iyo. So that's how you will use your emotions as feedback para ma-assess mo kung ano yung iniisip mo and mabago mo yung pattern of thoughts mo. Okay? Alright, so comment down below guys if naintindihan nyo. And sana naka-resonate kayo guys, and yung mga pinapamain ko sa inyo guys, i-mind nyo na kasi sobrang ganda talaga nitong reading mo, Cancer. Okay? Ito yung ating Money 2024 kapalaran guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe mga kapiksi. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.